ko lamang pong sabihin sa inyo na wag po sana nating kalimutan na suportahan sa Mayo 12 mga kababayan itong mga nakikita po nating senador na karapat dapat naman talagang suportahan ng sambayan ng Pilipino dahil ito po yung makakatuwang ng gobyerno ni PBBM in the future mga kababayan para ibangon ang Pilipinas. Ano po kaya sana suportahan po natin ito pong One Squad Forever. Anyway, punta na po tayo dito sa mga topic natin mga kababayan. Alam nyo ba, Eto pong si Attorney Claire mga kababayan, undersecretary na po ngayon at talagang congrats po kay Attorney Claire mga kababayan. Kasi nga mga kababayan, itinalaga po etong si Attorney Claire Castro, itinalaga ni PBBM bilang bagong undersecretary ng PCO. Attorney Castro magsisilbing press officer ng palasyo mga kababayan. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos si Attorney Clarissa Castro bilang Undersecretary ng Presidential Communication Office or etong PCO mga kababayan. Si Yusek Castro din ang magsisilbing press officer ng palasyo. Sabi pa dito, ibig sabihin siya ang haharap at sasagot sa katanungan ng media patungkol sa mga isyu, pulisiya, programa at accomplishments ng administrasyon sa ngalan ng Pangulo. Sabi pa dito mga kababayan, si Castro ay isang trial lawyer at nagbigay ng libreng payong legal sa publiko sa pamamagitan ng kanyang programa sa usapang batas dito sa himpilan ng DZXL News 558 mga kababayan. Sabi pa dito, bago ang kanyang pagkatalaga, naging columnista rin siya at radio broadcaster kung saan tinatalakay niya ang iba't ibang political issue at legal na usapin. Ngayong araw ay opisyal nang nanumpa sa pwesto si Castro kasama ni incoming PCO Secretary Jay Ruiz mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo pong mabuti, congrats po kay Attorney Claire Castro kasi mga kababayan yung mga ibinabatong fake news sa gobyerno, hindi na po yan makakalusot. Kasi nga, alam naman natin mga kababayan, yung mga nakakapanood dyan sa vlog ni Attorney Claire Castro na isa po, etong si Attorney Claire Castro mga kababayan sa mga tumatalakay at humihimay ng mga issue, especially yung mga fake news na ibinabato sa gobyerno. Siya po yung isa sa sumusopla mga kababayan ng mga fake news po na yon. Biruin nyo first day pa lang, kababago pa lang ni Attorney Claire Castro na nanumpa, pinaiyak na po agad etong mga DD-shit mga kababayan, pinaiyak na po agad etong si Digong. Bakit? Eto, pakinggan po natin etong nakita nating video mga kababayan na interview po niya. Patungkol po ito mga kababayan sa impeachment at iba pa. Ano po, na kung saan natanong po etong si Attorney Claire Castro. Ano po, so ito, i-play po natin. Sa PCO? Sa ngayon, of course, yung smooth transition natin, nila naman natin si Secretary Chavez, nagpapasalamat tayo sa kanya, na ituturo niya sa amin kung anong functions ng bawat opisina, yung performance ng bawat opisina, at paano may papahatid yung mensahe ng pag-asa, yung mensahe ng katotohanan sa ating mga kababayan. Ang administrasyong Marcos po, ang gusto po nila, ang gusto po ni Presidente ay maibigay ang mensahe at programa sa ating mga ordinaryong Pilipino. Tama! Ang programa po, ang gusto nating mangyari is malaman o maramdaman ng tao na ang gobyerno ay para sa tao. Marami pong mga programa na kinakailangan at malaman ng tao. Programa sa edukasyon, mga libreng pabahay, mga libreng, not necessarily, but state-owned na pabahay para naman sa ating mga kapuspalad ng mga kababayan. Kinakailangan po mapalapit ang gobyerno sa tao. Ang unang order po ng ating Pangulo ay dapat yung mensahe ng gobyerno ay malaman ng taong bayan. Lalong-lalo na yung mga kinakailangan nilang malaman. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sobrang laganap po talaga ang fake news ngayon. Kung walang magaling-galing na taga-gobyerno ang sasagot mga kababayan, talagang masisira ang gobyerno. Sisirain talaga nila ang gobyerno natin mga kababayan, ang gobyerno ni PBBM. Kaya nga napakaganda na itinalaga mga kababayan etong si Attorney Claire bilang Undersecretary mga kababayan ng PCO. At isa siya sa sasagot sa mga katanungan ng sambayan ng Pilipino, especially ng mga media mga kababayan. Ano po, alam naman natin, pagka si Attorney Claire ang tumayo dyan, wala nang makakalusot na fake news laban po sa gobyerno at yan ay agad-agad sasagutin mga kababayan itong si Attorney Claire. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Tulad ng mga libreng scholarships,
tulad ng mga may mga sakit na nangangailangan ng tulong, saan pupunta? Kailangan nilang malaman yun. The goal is always clear, precise, informative, and educational information. Para naman yung tao natin magkaroon ng informed decision. Kailangan kasi impormasyon napakahalaga niyan sa tao. So yun po ang utos ng Pangulo, maliwanag na maliwanag. Sabi niya, dapat malaman ng ordinaryong Pilipino ang lahat ng mga programang nakakatulong sa tao. Tao muna bago ang lahat. Tapos siyempre po, kinakailangan din po natin labanan ang mga fake news. Lalong-lalo na yung kasinungalingan. Kasi yun yung nakakasama sa atin. Ang daming kasinungalingan. Tama! Sinasabi sa atin na hindi naman, wala naman facts, hindi naman base sa facts. Dapat yung atin truthful facts. Yun lang sa totoo tayo. Hindi tayo sa kasinungalingan. Bawal ang sinungaling. Siyempre, marami nagpapakalat ng fake news ngayon. Lalabanan po natin yan. Nako! Yan na! Information responsibilities. Kung kayo ang mga vlogger, kinakailangan natin mag-responsibilidad. May responsibilidad din sa tao na magsabi ng katotohanan. So, ito tayo sa PCO, alam kong malaki ang may tutulong para maituwid yung pagiging totoo dito sa gobyerno ng Marcos. Secretary Luis, will the President allow you to speak for him? We just have to clarify issues. Attorney Claire here, Yusek Claire Castro will be the ones briefing us on issues of the day, and she will be the one doing the briefer. She's going to be heading the briefing with the Malacanang Press Corps. Ang panawagan ko lang po sa Malacanang Press Corps, dati naman tayo magkakasama, sana po partners po tayo sa developmental communication. Partners po tayo sa pagbibigay po ng katotohanan. Yun po, at siyempre, sa taong bayan naman, huwag basta-basta maniniwala sa kasinungalingan, labanan po natin ang mga fake news. So magsisilbi po spokesperson sa attorney? Oh, okay. Actually, the President will speak for himself. Okay? Tayo lamang po ay mag-explain, mag-expound kung ano ang direktiba, kung ano ang mensahe, pronouncement ng palasyo. At ang nais lamang po natin ay maiparating talaga ang mensahe, hindi lang sa media, kundi maipaabot sa tao. Ang katotohanan, the truth. Hindi mga intriga na walang ebidensya. Nako! Kaya mga kwentong nagpaplanta lang ng ebidensya. So, iiwasan po natin. Sa katotohanan naman po tayo. Eh, kita nyo mga kababayan na alam nyo yung mga fake news na yan, unti-unti na yan mababawasan kasi unang-una, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, noong mga panahon na si ano pa nakaupo bilang spokesperson ng palasyo mga kababayan, etong natanggal, etong si Attorney Trixie mga kababayan, talagang laganap yung pagtirada ng fake news mga kababayan sa gobyerno at hindi gaanong nasasagot po yan. Kaya naman pala mga kababayan, kita nyo ba nung nasipa sa palasyo, etong si Trixie Cruz Angeles, di ba, kumampe kay Duterte. At isa na ngayon mga kababayan sa tumitirada at nagpapakalat ng ka-fake newsan laban po sa gobyerno po natin. Kaya pala nung mga panahon na yun, mapapansin nyo, talagang nakakalusot yung mga ka-fake newsan laban po sa gobyerno. Kasi nga mga kababayan, yung dapat po sumasagot niyon ay hindi po niya nasasagot ng maayos. So ngayon, ituloy po natin yan dito. Yan. I think ito ata yan. Yan, i-play natin. CEVP siya. Kasi sabi ni PRRD na parang sinasadya daw na i-impeach CEVP siya para to prevent her from running in 2020. Well, anyway, alam naman natin kung ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo. Sa una, of course, hanggat wala pa yung mga impeachment complaints, hanggat maaari ay huwag na sanang matuloy. But since nandiyan na, wait, sabi dito ni Tisoy, magkano kaya offer diyan? Sabi pa dito ni Tisoy, katulad mo dapat mawala ka na sa YouTube. Sinubukan nga tayong tanggalin ng Esiminay. Hindi naman sila nagtagumpay. Bagko sila pa yung naunang nawala sa YouTube. Alam nyo kasi mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, mahirap tanggalin yung mga vlogger na
talagang sa katotohanan lang, especially mga kababayan, yung mga vlogger na kapag ka nagtatalakay may ebidensyang pinagbabasihan at laging may ipinakikitang resibo sa mga kababayang Pilipino po natin, hindi hahayaan ni YouTube na mawala yung mga vlogger na talagang nasa katotohanan lamang. Kita nyo nga, sinubukan nga tayo mga kababayan tanggalin. Sinubukan tayong burahin sa YouTube ng SMNI mga kababayan. Pero ano nangyari sa kanila? Yung ginagawa nila sa amin noon, sa kanila bumabalik ngayon. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. At hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso dahil meron tayong separation of powers. Hindi siya makikialam. Tama! Hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy o hindi matuloy. So, kung ang sinasabi lamang nila ay para ma-impeach si VP Sara, well, kanilang opinion yon. Oh. Ito talaga naman ay nakikita natin kung saan sila gumagawi. At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority, ang posisyon. Is they are veering towards dictatorship, referring Yes. to the president. Ang una kong sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Yon! At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Nako! Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Ano? First day pa lang ni Attorney Claire Castro mga kababayan. May pahapyaw na agad kay Duterte. Totoo naman nga. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, nakakapagtaka nga hindi kumalat yun sa media noong mga panahon na yun. Yung mismong lantarang pag-amin ni Duterte mga kababayan na nagtatanim po siya ng ebidensya nung siya ay prosecutor pa lamang. Hindi nga kumalat yun mga kababayan noon, and then hindi rin gaanong napanood ng sambayan ng Pilipino. Nagulat na lang tayo, may balita palang ganon. May mismong video pala si Duterte na ganon mga kababayan na inaamin niya na nagtatanim siya ng ebidensya mga kababayan nung siya ay prosecutor pa lamang. Ibig sabihin, kahit nung presidente siya mga kababayan, nagawa niya ng maraming beses yan. Di umano. Kaya nga kung titingnan nyo yung ginawa nila sa mga kalaban nila sa politika, like de Lima mga kababayan, di ba kahit walang sapat na ebidensya, ipinakulong nila. Tapos ang pinakamasakla pa, nanalo. Etong si former Senator Leila de Lima, ibig sabihin, acquitted siya mga kababayan at walang katotohanan yung mga fabricated case na isinampa po laban dito kay de Lima. Doon pa lang makikita nyo mga kababayan na totoo talaga yung pag-amin at yung sinasabi ni Duterte na nung siya ay prosecutor pa lamang, talagang agenda na niya at habit na niya magtanim ng ebidensya. Mga kababayan, kaya kung titingnan nyo yung sinasabi dito ni Attorney Claire, marami mga didishit ngayon ang umiiyak dyan. Kasi nga, unang ano pa lang, kakapapanumpa pa lang mga kababayan, may pahapyaw na agad kay Digong. Kaya nga mga kababayan, sa panahong ito ngayon, mahirap na makalusot mga kababayan, etong mga fake news ng mga Duterte at nung kanilang mga kampo. Kasi nga kung titingnan nyo mga kababayan, laganap talaga ngayon ang fake news, lalo na at walang gaanong sumasagot na taga-gobyerno. Kasi nung panahon ni Trixie Cruz mga kababayan, hindi naman niya gaanong nasasagot. In the same time, tuwan-tuwa pa yung mga nagpapakalat ng fake news na siraan ng gobyerno kasi nga mahina yung taong sumasagot. At ngayon nakita nyo naman kung nasaan na etong si Trixie Cruz mga kababayan. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo, yan yung tirada ni Attorney Claire mga kababayan dito kay Digong mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Salamat po. O yan, hanggang doon na lang pala yan. So eto, congrats kay Attorney Claire Castro mga kababayan. Isa na po siyang undersecretary ng PCO. Itinalaga po siya ni PBBM and then isa na rin siya sa magsisilbi na spokesperson or tagapagsalita ng palasyo. Yung posisyon dati ni Harry Roque mga kababayan, yun na ata yung posisyon ngayon ni Attorney Claire Castro. Ang maganda dito, masasagot na yung mga ka-fake news na ibinabato laban sa gobyerno. Kasi nga, alam naman natin na updated lagi etong si Attorney Claire.